Sa edisyong ito, tara at makilaro tayo sa nakabibighaning mundo ng Squid Game Season 1, isang groundbreaking series na umantig sa puso at isip ng marami na nagwagi ng 6 na Emmy Awards noong 2022. Ito si Gihon, ang ating charming na bida na ubod ng malas. Bangkarote na, lubog pa sa utang mula sa mga loan sharks. Meron siyang anak na babae na nais dalhin ng kanyang ex-wife sa Amerika. Nangangamba si Gihon na hindi na niya muling makikita ang kanyang anak maliban na lamang kung magkakaroon siya ng maraming pera. Sa kanyang kawalang pag-asa, may estrangherong lumapit sa kanya. Inaya siya ng estranghero na tumaya ng malaking halaga ng pera sa isang simpleng laro ng pag-flip ng sobre. Si Gihon na walang pera upang ipusta ay nag-alinlangan, ngunit nagmungkahi ang estranghero ng ibang uri ng taya. Isang sampal sa muka sa tuwing siya ay matatalo. Si Gihon ay nanalo. Halos hindi ito makapaniwala. Binigyan ng estranghero si Gihon ng isang card. Makipag-ugnayan lamang ito kung gusto pa nitong maglaro. Tinanggap ni Gihon ang alok. Nang magising si Gihon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasuot ng perdeng jumpsuit sa isang malaking dormitoryo na puno ng iba pang mga tao. Sila ay minomonitor mula sa isang control room katulad ng sa Hunger Games. Ang mga manggagawa ay nakasuot ng pink na jumpsuit at mga maskara na may iba't ibang hugis. Sinalubong nila ang mga kalahok at ipinaliwanag na kung makakarating sila sa dulo, mananalo sila ng sandamakmak na salapi. Ang mga manlalaro ay dinala sa isang kakaibang hagdang bato patungo sa isang malawak at artipisyal na parang na mayroong robotic na batang babae sa kabilang dulo. Ang mga laro ay klasikong larong pambata, nagsisimula sa red light, green light. Dapat kumilos ang mga kalahok kapag tinawag ang green light at huminto sa red light. Kung mahuli silang gumagalaw sa red light, sila ay matatanggal. Huli na nang mapagtanto nila na kamatayan ng katumbas kapag ikaw ay na-out. Nagdulot ito ng panik at ito ay nagresulta sa agarang pagkatanggal ng halos kalahati ng mga manlalaro. Habang tumatakbo ang oras, nadapa si Gihon ngunit nailigtas siya ng isang mabait na estranghero. Pareho silang nakarating sa finish line ng eksaktong oras. Pagkatapos ng laro, nanawagan ng mga kalahok na palayain sila, ngunit sinabi sa kanila na hindi sila pinipilit laban sa kanilang kalooban. Pumirma sila ng kontrata na nagsasaad na kung 50% sa kanila ang pipiliing umalis, magwawakas ang mga laro. Upang ipaalala sa kanila kung ano ang nakataya, ibinaba ang isang higanting piggy bank na puno ng pera. Pinapakita sa kanila na ang mga natitirang manlalaro ay may pagkakataong manalo ng malaking halaga. Bumoto si Gihon na wakasan ng laro. Ngunit marami ang nais pang magpatuloy. Sa huli, sa isang matandang lalaki na kasalalay ang kanilang kapalaran. At sila nga ay pinauwi. Sa tunay na buhay ay mas lumala ang kalagayan ni Gihon. May malubhang sakit ang kanyang ina. Ang mga ibang manlalaro ay may kanya-kanyang pasanin na dinadala. Dahilan upang piliin muli nilang sumabak sa laro. Nagkaroon ng mga kaibigan si Gihon mula sa laro. Isa dito ay isang matandang lalaki na si Player 001 na may tumor sa utak. Si Gihon na itinalaga bilang Player 456 ay muling natagpuan ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Sangwoo. Yumaman ito nang matapos siyang mag-aaral ng business, ngunit sa ngayon ay lubog sa utang. Ito ang nag-udyok sa kanya upang sumali sa Squid Game. Isa pa sa kanyang mga naging kaibigan ay si Ali, isang Pakistani na tumulong kay Gihon sa unang laro. Itinuturing ni Gihon na panghabang buhay na kaibigan si Ali. Sa loob ay nakilala rin ni Gihon si Doksu, isang gangster na mortal na kaaway ni Sebyok. Si Sebyok ang nagnakaw ng pera ni Gihon sa umpisa ng palabas, dahilan upang magtanim ng sama ng loob sa kanya si Gihon. Meron ding isang eccentric na babae na lubhang nakakainis, ngunit sa dulo ay isa sa mga pinakamahalagang karakter sa Squid Game. Lumapit si Gihon sa mga pulis nang sila ay makalabas sa laro, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Isang detective na naghahanap sa kanyang nawawalang kapatid ang nakapansin ng business card. Dahil dito ay pinili niyang mag-imbestiga. Sa kalaunan ay piniling bumalik ng mga manlalaro upang subukan ng kanilang swerte. Sa larong ito ay pinapili sila ng hugis at kung saan sila tumapat ay iyon ang kanilang makukuha. Si Gihon na hindi alam kung ano ang laro ay napili ang pinakamahirap na hugis na payong. Sila ay maglalaro ng dalgona. Sa paglipas ng mga sandali, tensyon na nangibabaw. Kailangan mong maihiwalay ang hugis na napili upang ikaw ay magtagumpay. Kamatayan ng katumbas ng pagkakamali. Sa kabutihang palad nakaisip si Gihon ng magandang strategy upang maihiwalay ang kanyang payong mula sa dalgona. Sinimulan rin ng mga ibang manlalaro na gayahin siya. At sa huli, marami ang nagtagumpay. Pagbalik sa kanilang dormitoryo ay binigyan sila ng kakaunting pagkain. Ang mga siga hindi na kontento kaya sila ay umulit. Isang lalaki ang naglakas loob na kumprontahin sila, ngunit pinatay siya ni Dokso at hindi nang ialam ang mga gwardya. Pagkus ay pumasok na lamang sila na may dalang kabaong, habang ang pera sa piggy bank ay nadagdagan. Ngayon ay napagtanto ng mga manlalaro na pwede kang pumatay kahit kailan mo gusto. Sa pagsapit ng dilim ay nagbabadya ang matinding patayan. Lahat ay naganda upang pumatay kung ayaw nilang mabawian ng buhay.
Ang kaguluhan ay sumakop sa kadiliman. Marami ang namatay, dahilan upang mangialam ng mga gwardya. Dahil kapag naubos ang mga manlalaro ay wala lang papanoorin ng mga parokyano. Sa susunod na eksena ay makikitang nakikipagtalik ang eccentric na babae sa gangster na si Doksu. Nais na gamitin ng babae si Doksu para sa kanyang pansariling kapakanan. Ngunit hindi niya inasahan na siya ay bibiguin ni Doksu at iiwanan sa ere, dahilan upang siya ay magtanim ng matinding sama ng loob laban kay Doksu. Ang susunod na laro ay tug of war na nangangailangan ng lakas ng katawan. Ang grupo ni Gihon na kinabibilangan ng isang matanda at ilang mga babae ay nahaharap sa isang matinding pagsubok. Sa isang paligsahan ng pisikal na lakas, kamatayan ang nag-aabang sa matatalo. Puno ng tensyon at pangamba ang lahat, hanggang sa magsalita ang matandang lalaki at sinabi sa kanyang grupo na siya ay kampiyon ng tug of war nung siya ay binatilyo. Tinuruan niya ang kanyang grupo ng tamang estratehiya upang matalo ang kalaban. Hahayaan muna nilang humila ang kabilang grupo upang sila ay mapagod. Kahit na maganda ang kanilang estratehiya, maaari pa rin silang matalo. Lahat ay puno ng determinasyon. Lahat ay gustong mabuhay. Halos mahulog na sa bangin ang grupo ni Gihon. Dito na nagpa siya si Sangwoo, isang mapanganib na hakbang paharap, dahilan para mawala ng balanse ang kabilang grupo. Ito ang naging pagkakataon nila para papagsakin ang kalaban. Sa kalaunan, sila ang nagwagi. Sa kabilang dako, isang manlalaro ang nakikipagtulungan sa mga gwardya upang mag-opera ng mga namatay na manlalaro at i-harvest ang kanilang mga internal organs para ibenta sa black market. Ang detective naman na nakapasok na at nakita ng personal ng kahayupan na ginagawa ng mga taong ito ay determinadong kumalap ng ebidensya. Ang manlalarong doktor ay nagkaroon din ng komprontasyon laban sa mga gwardya. Nagpatuloy ang detective na mangalap ng ebidensya at siya ay nagulat ng kanyang makita ang profile ng nawawalang kapatid. Ang kanyang kapatid pala ay parte din ng karumal-dumal na krimen. Ang susunod na laro ay sa pagitan ng dalawang tao. Ang bilang ng mga natitirang manlalaro ay odd, kaya't may isang matitira. Lahat ay nangangamba na kung wala silang makuhang kapares, sila ay mamamatay at mai-eliminate sa game. Sa dulo, ang eccentric na babae ang naiwan at walang kapareha. Halos lahat ay pinili ang kanilang pinakamalapit na kaibigan sa loob ng laro upang maging kapareha. At nang ilathala na kung ano ang magiging laro, ay nagulat ang lahat. Ang kapareha pala nila ang kanilang magiging kalaban at isa lamang ang magwawagi. Si Gihon at ang matandang lalaki ang magkalaban. Lumuhod naman sa harap ni Ali si Sangwoo na tila humihingi ng kapatawaran. Ang napagkasundo ang laro ni Gihon at ng matandang lalaki ay odd or even. Nagpatuloy naman ng kanya-kanyang laban ang ilan pang mga manlalaro. Naglahad ng plano si Sangwoo upang mapanatili niyang parehas silang mabuhay ni Ali. Ngunit ang kapalit nito ay kailangan munang ibigay ang kanyang mga jolens kay Sangwoo para makagawa ito ng kwintas na isasabit sa kanyang leeg. Pagkatapos nitong ilagay ang kwintas na may lamang jolens, inutusan niya si Ali upang obserbahan ang ibang mga pares at kung anong laro ang kanilang ginagawa. At dahil may sakit na Alzheimer's ang matanda, nakalimutan nito kung ano ang kanyang ipinusta, kung odd ba or even. Napaisip si Gihon kung sasabihin ba niya ang totoo o hindi. Pinili niyang dayain ng matanda upang isalba ang kanyang sarili. Makabagbag damdamin ng tagpo kung saan binigay ng matandang lalaki ang kanyang huling holen kay Gihon. Walang nagawa si Gihon kundi tanggapin ang holen at umalis na umiiyak. Samantala, isinakripisyo naman ng kalaban ni Sebyok ang kanyang sarili upang makapagpatuloy ito at makuha ang kanyang kapatid sa ampunan. Tuloy pa ang laban ni Sebyok. Samantalang si Ali ay parang timang na paikot-ikot at walang patutunguhan. Malaki ang tiwala ni Ali kay Sangwoo kaya sinunod lamang nito ang kanyang inuutos. Ngunit katumbas pala nito ay ang kanyang buhay. Pagkabalik ng mga natirang manlalaro sa kanilang dormitoryo, nagulat ang lahat nang makita ang eccentric na babae na nakangiti pa at kumakaway sa kanilang lahat. Sa wakas ay nagpakita ng mga parokyano. Sila ay magpupustahan kung sino sa mga natitirang manlalaro ang magwawagi hanggang sa dulo. Nakapasok naman sa loob ang detective at nagpapanggap na waiter. Mayroon na lamang natitirang 16 na manlalaro. Ngayon ay pinapili sila ng numero at kailangan nilang isuot ang vest na kanilang napili. Sa kanyang pagkataranta, nahuli si Gihon na mamili ng numero. Ang natitira na lamang ay ang una at ang panghuli. Naisip niyang piliin ang una. Mabuti na lamang maisang manlalaro ang nagpresenta na kuhanin ito. Kaya napunta si Gihon sa dulo ng linya. Sa larong ito ay kailangan nilang tawirin ang tulay na gawa sa salamin. Ang mga tao sa unahan ang magtatakda kung saang parte ng salamin dapat umapak ang mga manlalaro. Kapag ikaw ay nakaapak sa marupok na salamin, ikaw ay mahuhulog sa iyong kamatayan. Nang maubos ng mga tao sa harap ni Doksu, nagpa siya itong hindi na gumalaw. Kailangan nila siyang lagpasan. Ngunit sa kanyang likuran ay ang eccentric na babae na mayroong matinding galit sa kanya. Pumayag ito at sinabing siya na ang mauuna. Ngunit bigla itong tumalikod at niyakap si Doksu sa kanyang bewang at saka nagpatihulog kasama si Doksu. Mayroon na lamang 4 na natitirang manlalaro at sa unahan ng linya ay isang manggagawa ng salamin. Kaya alam nito kung alin ang marupok at hindi. Nagreklamo ang mga parokyano. Pinatay ng tagapangasiwa ang ilaw. Ngayon ay hindi na nila makita ang reflection sa salamin. At dahil malapit nang maubos ang kanilang oras,
itinulak ni Sangwoo ang tao sa kanyang harap dahilan upang sila ay makatawid sa kabilang dulo. Bigla na lamang sumabog ang mga natitirang salamin dahilan upang magtamo ng matinding sugat si Sebyok. Pagkabalik nila ng dormitoryo ay kinumpronta ni Ji-hoon si Sangwoo sa pagtulak nito sa manggagawa ng salamin. Depensa naman ni Sangwoo, kailangan niya yung gawin upang sila ay mabuhay. Ngunit nanindigan pa rin si Gi-hoon na mali ang ginawa ni Sangwoo. Sa ngayon ay may lamat na ang kanilang pagkakaibigan. Ang detective naman ay nakakuha na ng ebidensya at nagmadaling makatakas sa isla. Ngunit nabigo ito sa pagpapadala ng ebidensya at sa kalaunan siya ay nasukol ng frontman. Nang magtanggal ng maskara ang frontman, nagulat na lang ang detective nang malaman na ito pala ang kanyang nawawalang kapatid. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung bakit ito gumagawa ng krimen. Imbes na sumagot ay binaril niya ang detective at ito ay nahulog sa dagat. Sa loob naman ng dormitoryo ay makikita ang tatlong natitirang manlalaro. Sila ay pinaghanda ng steak bilang hapunan. Ang mga steak knife ay naiwan upang maging sandata. Kinausap ni Gi-hoon si Sebyok upang sila ay magsanib pwersa laban kay Sangwoo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Gi-hoon, si Sebyok ay malubhana. Sa kanilang pag-uusap ay naikwento ni Sebyok na ang kanyang kapatid ay nasa bahay ampunan. Napansin ni Gi-hoon na si Sangwoo ay nakatulog at binalak nitong sumugod upang patayin si Sangwoo. Ngunit pinigilan siya ni Sebyok. Ito ay nawalan ng malay at nang humingi ng tulong si Gi-hoon sa mga tagapangasiwa, hindi tulong kundi kabaong ang dala ng mga gwardya. Paglingon nito, nakatayo na si Sangwoo sa tabi ng higaan ni Sebyok at si Sebyok ay wala ng buhay. Sobrang galit ni Gi-hoon, tinangka niyang patayin si Sangwoo, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Silang dalawa ang magtutuos para sa pinali ng Squid Game. Ang mga parokyano naman ay excited na nanonood sa taas. May kanya-kanya silang manok at malaki ang mga pusta. Wala nang alituntunin na sinunod ang dalawa. Ang gusto lang nila ay patayin ng isa't isa. Bumuhos ang matinding ulan at napuno ng putik ang paligid. Parehas nilang ginawa ang lahat upang mangibabaw sa laban. Ngunit sa tindi ng galit ni Gi-hoon, siya ang nagwagi. Tinangka nitong patayin ang kaibigang si Sangwoo, ngunit nagdalawang isip sa huli. Siya ay naglakad patungo sa finish line. Ngunit bago ito umapak, binalikan niyang muli ang kanyang kaibigang si Sangwoo at sinabi nito na nais niyang parehas silang makalabas na buhay. Sa huling pagkakataon ay hinangaan ni Sangwoo ang katapangan ni Gi-hoon. Masaya si Sangwoo na hanggang sa huli ay isinaalang-alang pa rin ni Gi-hoon ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit kinuha nito ang patalim at saka isinaksak sa kanyang sariling leeg. Dahilan upang ito ay mamatay at maideklara na si Gi-hoon ang solong nanalo sa palaro. Pagkatapos ang lahat ay itinapon muli si Gi-hoon sa kalsada at sa kanyang tabi ay merong kulay dilaw na ATM card. Agad niyang tiningnan kung meron ba talagang pera ang kanyang ATM. Nadaanan niya ang nanay ni Sangwoo nang siya ay pauwi. Pagdating niya ng bahay, natagpuan niya ang kanyang ina na wala ng buhay. Makalipas ang isang taon, makikita si Gi-hoon na may mahabang balbas at senyales ng depression. Pinontak siyang muli ng Squid Game at nakipagkita sa isang tao sa tuktok ng isang gusali at siya ay nagulat nang makita ang kanyang matandang kaibigan mula sa laro. Ito pala ang utak sa likod ng Squid Game mula pa noon. Ang matandang lalaki na ubod ng yaman ay walang pagpapahalaga sa buhay ng mga mahihirap at nagpa siya na makilahok sa laro sa huling pagkakataon. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang pagkikita ay namatay siya at ito ang nagtulak kay Gi-hoon na baguhin ang kanyang buhay. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Sebyok sa pamamagitan ng pag-ampon sa kanyang kapatid at saka ito ibinigay sa ina ni Sangwoo kasama ang isang maleta na puno ng pera. Nagtungo siya sa paliparan upang bisitahin ang kanyang anak sa Amerika, ngunit natuklasan niya na patuloy pa rin ang Squid Game sa pag-recruit ng mga manlalaro. Nagpasya si Gi-hoon na hindi sumakay sa kanyang flight. Sa halip, siya ay nagdesisyon na wakasan ang Squid Game at tugisin ang lahat ng namamahala dito. Ito ang nagmarka ng katapusan ng Season 1 ng Squid Game. Kung nagustuhan mo ang buod na ito, mag-subscribe lamang sa channel na ito.